Rumaragas ang pagpapala po sa atin lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 3, simula versikulo 11 hanggang versikulo 14. Sumagot si Moses, "Sino po akong harap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, kasamahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan," sabi ni Moses. Sinabi ni Moses, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itatanong nila kung sino nagsugo sa akin?" Sinabi ng Diyos, "Ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga." So sa passage na to, si Lord ay nagpapakilala kay Moses. At may instruction din si Lord kung paano ipakilala ni Moses ang Panginoon doon sa mga Israelites. So ang ibig sabihin nito, kapag ikaw bilang lingkod ng Diyos ay sinugo ng Diyos, siya mismo ang magbibigay sa iyo ng specific instruction kung paano mo magawa yung pinapagawa niya. Katulad ng ginawa ni Lord dito kay Moses. Kaya talaga mahalaga na ang mga lingkod ng Diyos ay mayroong ganitong level ng connection sa Diyos. Kumbaga sa private time nila, meron silang intimacy kay Lord. At dito sa passage na to, makikita natin na kung gaano kahalaga ang isang prayer garden or prayer mountain. O isang lugar na ikaw lang at ang Diyos ang pwedeng makapag-usap ng one-on-one. Pero sa panahon natin ngayon, pwede na rin kahit na prayer room. Pero mas maganda na may prayer mountain or prayer garden. So, sa passage nito, makikita natin na mayroon ding intimacy si Moses kay Lord. So, iyan ang isa sa mga requirements sa mga totoong naglilingkod sa Diyos. Dapat may private and intimate time kay Lord. Katulad dito kay Moses. Para ang ministry maging powerful at may impact. Kasi sa mga panahon na nandun ka doon sa prayer garden na yun o prayer mountain, katulad dito kay Moses, yun ang mga oras at panahon na rinirelease ni Lord yung anointing niya. At magiging dahilan para magawa mo ang pinapagawa ng Diyos. Katulad nito. At yun nga, kalaunan, ang bansang Israel ay nakaalpas sa pagiging alipin doon sa Egypt.